Parang Dax, parang Pau. Anong masasabi nyo? Sino ba nanalo sa Miami? Yung batang yon? Oh, parang Dax, ikaw muna. Well, entertaining pa rin naman siya. So at least na-maintain natin yung level of entertainment na napanood natin from Australia to China to Japan. Hindi siya naging boring ba given na may mga regulation changes na binago yung FIA. So akala natin medyo mababago yung mga labanan on track between drivers. Pero Miami delivered to say the least kasi marami naman action especially during the first stint. Tsaka lahat ng parte ng karera may nagbalagbagan na naman. Siyempre yung Big Four sa harap, tapos yung gitna, tapos sila Aston tsaka sila Cadillac, may mga nagpakitang gilas din sa likod di ba? Speaking of balagbagan, yung first turn pa lang, exciting, ang daming action. Tapos, syempre si Kimi, start niya, nag-alangan na naman. Tapos As naumasa usual. siya ni, Laging ganun parang gusto niyang ipamigay yung pole, di ba? Parang nasa kanya partida na ata ni Kimi yun eh. nasa kanya na Tapos biglang, oops, teka, sige, kayo muna. Parang Dax tsaka parang Pau Siyempre alam natin yung spin na nangyari. Ba't ba nangyari yun? May nakabungguan ba siya o lock up niyang sarili niya bang mistake yun? Ano ba parang Dax? Hindi siya lock up. I think yung nangyari kasi makulimlim yung track, hindi optimal yung track conditions, di ba? So even na nagkaroon sila ng formation lap, syempre ang purpose nun is to warm up their tires. I think hindi masyadong uminit yung gulong ni Verstappen. Usually kapag malamig yung gulong mo and bigla kang umarangkada, talagang magsispin yung mga gulong mo. Lalo na kapag sa exit ng mga corners. So I think that's the reason why nag-spin siya ng 360 degrees. Pero ang galing he was still able to control his car. Pero I think yung bayag niya umakyat sa lalamunan niya sa panahon. Sabi nga yung ginawa niya parang, ewan ko, a way daw to avoid yung contact, avoid collision. Parang pag nandun ka sa moment na yun, parang di ko alam kung masyado siya naging over-eager. Kaya sinlord niya. So gusto niyang umarangkada agad. Yun na-miscalculate na siguro. Yeah, ganun lagi yung sakit ng Red Bull din Pati na rin si Kimi Antonelli. Ewan ko ba sa batang yan. Pero ang sinasabi ng Mercedes, hindi naman daw kasalanan ni Kimi yung mga slow starts niya. May mga clutch problems or turbo lag na nangyayari. Pero Red Bull kasi, ever since naman Australia, di ba, talagang napakahina ng starts ng mga Red Bull cars. So that's why, nung si Leclerc, rocket ship na naman yung Ferrari niya. So siguro, may added pressure kay Verstappen yun. Kaya tulad na sinabi ni Paring Pau, naging over-eager siya. And then, that's the reason why siguro nag-spin siya. Kasi in-admit niya na yung error niya Dahil parang hindi niya ganun natansya yung conditions ng track. Oo nga Gusto ko yung sinabi nyo Dax and Pau Kasi nung pinanood ko yung replay, parang ganun yung dating Parang dahil P2 siya, tapos aware naman siya sa lag ng Mercedes. So parang alam ni Max na kaya niyang kunin si Kimi. Yes. Pero parang ang pinaghahandaan niya, yung power launch ng Ferrari. Parang dun siya na paranoid ng konti. Parang yung sinasabi niyo na naging over-eager siya to defend against yung malakas na launch ng Ferrari. Parang dun niya ata na mali yung tansya niya ng pag-arangkada So, gusto ko yung sinabi niyo. Parang ganun nga yung nakita ko nung pinanood ko yung replay Okay yun